Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabin natin kumaliwa lahat. Nako, heto ang regalo sa kaarawan ni former PRRD yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng komento ngayong araw na to. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa nagnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako eto mga karbi natin, mag-share naman po tayo ng mga trending na mga balita sa mundo ng social media. At eto na nga mga kababayan, unahin na po natin to. Ito po ang post ng ABS-CBN. Kung bibigyan ninyo ng grado ang administrasyong Duterte, ano ang grade na ibibigay ninyo mula 1 hanggang 10? Yan mga kababayan, depende. Kasi kung 1 yung pinakamataas, 10 yung pinakamababa, ay nandito po tayo sa 1. No, kung 1 naman ang pinakamababa at 10 ang pinakamataas, for instance, dito po for example po dito sa ating channel, no? 1 ang pinakamababa, 10 ang pinakamataas. Siyempre, 10 po. Kung mayroon pang 11 ang ibibigay natin, di ba? Bakit? Napakaganda po ng ginawa ni former President Duterte para sa mga law-abiding citizen, para naman po doon sa mga bad element of the society, talagang medyo ang magiging ratings nila dito ay talagang bagsak na bagsak, no? Lalo na po yung mga addictos. So yan mga kababayan, I'm not saying na pag nag-comment ka dito ng 1, yung pinakamababa ay addictus ka. Maybe siguro, hindi natin masabi, di ba? Galit ka kasi kay former President Duterte. Pero pag nag-comment ka naman po ng 10 or something above pa, ano? Talagang mahal na mahal. Happy birthday nga pala, former President Duterte. Yan, ha? At balik tanaw lang ito mga kababayan. Kasi, ba? Birthday niya naman yun, pagbigyan na natin. Alright? Ito pa mga karbi natin. Ito naman po mga kababayan, ano po ito, post po no ni ito pong sabi, Noli De Castro said, no? Ito po yung sinabi ni Noli De Castro mga kababayan. Basahin ko po sa inyo, no? Sabi niya, di ko binoto si former PRRD, no? Dahil gustong-gusto ko talaga si BP Leni, sabi niya. Pero huwag nating isabay sa issue ng iba't ibang partido sa usaping ito. Dahil nangyari na ang nangyari, naging presidente na siya at naawa ko sa kalagayan niya ngayon. Sabi po ni Noli De Castro mga kababayan, di ko alam ba't ako nakaramdam ng awa sa dating Pangulo. Lalo na makita ko yung physical appearance niya. And siguro dahil mahal ko din ang magulang ko. Correct, very correct. Because Tatay Digong is a national national parent, no? National father. Tatay Digong nga ang tawag di ba? Sabi niya pa dito mga kababayan, former President Rodrigo Roa Duterte or Tatay Digong did not start the war to kill. Correct. He started it to save. He gave drug addicts a chance to change. Totoo naman di ba? To surrender, to choose a better life. But many refuse. Marami talaga ang ayaw magbago no? They keep using, they keep stealing, they keep killing innocent people. Itong hindi nila nakikita ng ICC, no? Itong they keep using, they keep stealing, and they keep killing innocent people. So what should a leader do? Tinatanong ni Noli De Castro kung ano ang dapat gawin ng isang leader. Let the criminal destroy families or take action to stop them. So kung ikaw ang leader, mga kababayan, hahayaan mo na bang wasakin na mga adiktos
ang pamilyang Pilipino? Or mag-take ka ng action like what former President Duterte did, di ba? Oh. Sabi pa ni Noli de Castro, mga kaubayan, one addict loss is tragic, but thousands of innocent lives saved, that is justice. Tama. Di ba? Kung may namatay man dyan na drug lord, kasalanan din naman nila eh. Bakit sila pumasok dyan? Di ba? So, tragedy, mga kaubayan. Pero, behind doon sa pagkakagurgur nitong mga drug lords na ito, thousands, millions of Filipino, innocent Filipino, no, ang naisave doon, mga kababayan. Sabi pa po ni Noli de Castro, Duterte made the street safe. Women could walk home at night without fear. Totoo. Families could sleep peacefully. And for those saying innocent people were killed, Duterte never let that slide. He made sure that police officer who killed by mistake were punished. Oo nga eh, no? Bakit hindi ba nila nakikita yon na pinarusahan din naman? Removed from their jobs and sent to jail. He fought criminals, but he never protected those who abused their power. Yung mga kurap, walang kurap nung panahon yun eh. Now, ngayon naman daw, sabi ni Noli de Castro, now, look at our country. Duterte is gone and the drug problem is coming back. Crime is rising again. Ask yourself, was he really the problem? Problema ba talaga si Duterte sa ating bansa? Or was he the only one brave enough to fix it? Baka ito ang totoo. Palakpakan po natin. Siya lang talaga ang nag-iisang matapang na nag-fix ng country. Nagsaayos ng country, ng bansa natin, mga kaubayan. At yan ang totoo. Sabi pa po ni Noli de Castro, wake up! Gising daw. May naitulong din talaga siya sa ating bansa, no? Tantanan nyo na si former PRRD at mag-focus kayo sa pagpapaunlad ng bansa. Yan, kasi wala na kayong ginawa. Wala na kayong ginawa kung litirahin si former President Duterte hanggang sa nakalimutan ninyo na mayroon pala kayong responsibilidad, no? Gaya ni former President Duterte, you, the administration, also have responsibilities to the country. Diba? Kung ayaw niyong gayahin yung ginawa niya, gumawa kayo ng paraan para maiba. Sabi ko nga palagi ito sa mga kaibigan ko, no, mga kaubayan. We have different ways, no, kung paano mag-succeed sa buhay. But we have the same goal, ang mag-succeed sa buhay. Diba? Kung ito ang paraan na ginamit ni former President Duterte, kung ayaw mo yan, ito lang gawin nyo, kung ano man ang gusto nyong gawin sa Pilipinas, pero isa lang po ang goal ninyo, no? Isa lang po ang goal ninyo sana. Ang wakasan ang droga dito sa bansa natin. Tama? Ano po ang inyong reaction dito? No? Medyo napahaba tayo sa pahayag ni Sir Noli de Castro. Palakpakan po natin. Napakaganda. Very, very meaningful, mga kaubayan. Okay? So, ito pa mga karibin natin. Pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako. Ito naman. Ito naman po mga kaubayan. Kasi birthday naman po ngayon ni former President Duterte. Pakinggan po natin ang naging mensahe ni PBBM noong nakaraang birthday po ito, no, ni former President Duterte, at atin pong bigyan ng reaksyon kung talaga mga ano ang kanyang gustong iparating kay former President Duterte. Ito po. What a pleasure it is for me to wish happy birthday to ang ating predecessor, PRRD. Happy birthday to you, Mr. President. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit kung minsan, nung presidente ka, napapamura
mura ka. Now I know why. Hindi lang talaga minsan. Pero huwag niyong inaalala, lahat ng magandang sinimulaan ninyo, we will continue to work on it. We will continue to make sure that those projects that you started will be successful. And I'm Grabe itong parang iniisip ko lang sa ngayon yung nangyayari ngayon. Parang itong message ni President Bongbong Marcos Jr. nung nakaraang birthday parang bangungot. Ha? Inisip ko parang bangungot yata yung mga sinasabi dito ni PBBM no? Bakit? Ni isa po na sa mga sinabi niya wala namang natupad. Ha? Bangungot ang birthday message na ito, mga kababayan. glad that I am able to continue the good work that you started. And so, Wala kang, I don't know kung makapag-relax ka because after a lifetime of work, I don't know if you still know how to take it easy, but Sanggalaw, hindi mo nga pinag-relax yung tao No? Simula lang naupo ka, hindi mo pinag-relax yung tao. Palagi nyo nang tinitira. Oh, ngayon, nag-relax ba? Hindi. Ha? Ginawa mong bangungot. Bangungot po itong birthday message nito. Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Sa akin kasi parang bangungot talaga. No? Oh. Anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa mga kababayan, tirahin po muna natin si Yusek Claire Castro, no? Kasi araw-araw binabanatan ng mga Duterte, banatan na rin po natin. O, ito po ang sabi mga kababayan ni Castro, patungkol po kay Mayor Magalong. Sabi niya po, ginagalang po natin ang pananaw ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana kung magsalita po siya ay nandyan na nakahain po ang mga ebidensya na ito ay ginamit sa election fund. Ayan, no. Pag sila pala ang nasusukol mga kababayan, kailangan may ebidensya ka. Pero pag sila po ang bato ng bato sa Duterte, kahit walang ebidensya, no need ebidensya. Ha? For example na lang, nung tinanong siya, Ma'am, kayo po ba ay may ebidensya na itong mga vloggers na ito ay talagang nagpapakalat ng fake news? 'Di ba? Wala siyang ebidensya na ipakita. Pero okay lang, mga kababayan. Si Mayor Magalong naman, inaakusahan po ang gobyernong ito na ginagagamit ang pondo ng gobyerno sa eleksyon, mga kababayan. O, sabi naman po ni Yusek Castro, ay magpakita siya ng ebidensya. No? Kasi matatawag yan na fake news. Buti na lang I'm very very shocked dito sa statement ni Yusek Castro. Bakit po? Na-shock po ako kasi hindi na walang nabanggit na Duterte. Di ba? Kasi bawat tirada nito, bawat bitaw ng mga salita, at the end of the sentence, no? Sa katapusan ng pangungusap, mga kababayan, there is always Duterte na lalabas. No? Buti wala siya gumamit dito ng Duterte, no? Mapapaya kasi sila Oh. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Dapat po maglabas din ng ebidensya si Mayor Magalong? Or dapat hindi na rin kasi para patas lang, no? Kasi kung si Yusek Castro rin naman ang magparatang, wala rin namang ebidensya. So, ano sa palagay nyo, mga karabin natin? I-comment nyo na lang po yung comment nyo, yung opinion nyo. At eto na nga, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan at viral ngayon sa mundo ng social media. Sadyang tila totoong talaga ang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag. Mukhang may naglaglaga na mga nagplano sa pagsukot, pag-aresto at paghatid sa former president na si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhang hukuman o ICC ay nabunyag na sa publiko at isa-isa ng pinangalanan at tila nilaglag na at huli mismo sa sariling bibig matapos
Matapos ang interview kamakailan lamang ni DILG Secretary John Vic Remulla. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, ito ang nakakagulat na balitang gumimbal sa taong bayan. Mga nagplano sa pagsukot, pag-aresto sa at paghatid sa former president na si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhang hukuman ay ibinunyag na at huli na mismo sa sariling bibig at umamin na si DILG Secretary John Vic Remulla. Tahasang isiniwalat mismo ni DILG Secretary Remulla na ang pagpapaaresto at pagsuko at paghatid kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC ay planadong operasyon ng isang core group na kinabibilangan ni Marcos Jr., National Security Advisor Eduardo Año at Defense Secretary Gibo Chodoro at siya mismo. Sa isang nasabing panayam sa Billionario News Channel On Point, tahasang tinanong ni Pinky Webb si DILG Remulla kung sino ang mga unang nagkakaalam ng mga plano. Tahasang ibinulgar din ni DILG Remulla na si Año, dating member ng gabinete ng dating Pangulong Duterte, ay may malaking papel sa nasabing operasyon. Dagdag pa ni DILG Remulla, si Año ang nagbigay ng impormasyon na may mga diskusyong manatili na lang ang dating Pangulo sa Hong Kong, China. Na revelasyon ni DILG Secretary Remulla ay nagbibigay ng matibay na malinaw na larawan kung paano pinaplano at isinakatuparan ng administrasyon ni Marcos Jr. ang pagsuko kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. At taliwas ito sa nasabing pahayag ng Pangulong kamakailan lamang na consistent daw siya at hindi siya tumutulong sa nasabing investigasyon ng ICC. Matapos sa nasabing pahayag ni Marcos Jr. na hindi siya tumulong sa investigasyon ng ICC ay ito pa ang nakakagulat. Tila nilaglag mismo na at kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isang nasabing interview na ang Office of the President ang nagbayad ng chartered plane na ginamit upang isuko si dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sa nasabing panayam na ito ay tila nabuking ang lahat ng di umano'y nasabing sabwatan at tahasang umami na mismong DILG Remulla ang aktibong ginampanan ng administrasyon Marcos Jr. ang pagpapadala ni former President Duterte. Dagdag pa ni Remulla sa isang panayam, ang eroplano daw ay inarkila ng Office of the President diniretso sa Netherlands noong alas 11 ng Martes ng gabi. Ang nakakagulat na revelasyon na ito ay tila kontra sa maaring pagtanggi ni Marcos Jr. na tumutulong ang kanyang administrasyon sa ICC dahil mismo sa kumpirmadong balita na ibinunyag ni Remulla at tila nalaglag na ang lahat ng at nabulabog na sa publiko ang ginawang kabalbalan ng gobyerno Ngagba at nabulabog na sa publiko ang ginawang kabalbalan ng gobyerno Ngagba. Nang lumabas nga ang balitang ito, So yan mga kabayan, walang lihim, walang bahong hindi sisingaw. Kahit sabihin nyo pa na hindi kayo tumutulong, you can't cooperate with the ICC, but still, no? Ang gumagawa talaga ng paraan ng kalikasan, no? Na mabunyag ang inyong mga hidden agenda, no? Behind the scene, no? Kung baga. So yan mga kaubayan, ano pong inyong reaction dito? I-comment nyo na lang po at yan, para malaman po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion, right? Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.